Ito. Mao na printan. Katampan. Welcome back mga sir sa ating munting channel. This is 59 TV nga pala. Ngayon mga sir ay may aayusin tayong dalawang pirasong diving plus light. Sabi ng may-ari, itong isa is parang may loose contact. Minsan umiilaw, minsan hindi. At yung isa naman, yung nakatayo lang is totally hindi na talaga siya gumagana. So tara mga sir, samahan nyo ako, atin tong kalikutin. Ang tatak nga pala nito mga sir is UFARD. Yan. At sa pagbukas po naman nito mga sir ay gumamit tayo ng specific tools sa pagbukas nito. Pero kung wala tayo noon, pwede tayo gumamit ng long nose plier. Itapat nyo lang sa kanyang groove or sa may mga malalim na parts at ititwist mo ito counterclockwise ng dahan-dahan. Dito naman sa kanyang o-ring mga sir ay gamit lang po tayo ng matulis na pangsungkit. Dahan-dahanin lang natin at iwasan nating masugatan or maputol ang gasket. Ito kasing gasket niya mga sir ay ito po yung pinaka first line defense sa unit na ito para hindi mapasukan ng tubig. Alam nyo naman ang tubig pag nakapasok sa mga electronic parts ay napaka-destructive po. Itaktak mo, itaktak mo. Taktak lang natin ng dahan-dahan gamit ang ating palad hanggat lumabas ang kanyang linti. Yan. So magandang klase po ang kanyang linti, gawa din sa aluminum at makapal. At ito din ang kanyang surface glass ay makapal din. At dito sa ilalim mga sir ay may aalisin pa tayong isang threaded ring. So ito po yung nagho-hold dito sa kanyang pinaka-circuit para hindi siya gumalaw-galaw sa ilalim. Same thing lang din sa nauna nating inalis. Gamit lang tayo ng long nose at dahan-dahan nating i-twist pa counterclockwise. Bali sinadya ko talaga ito mga sir na ipapakita dito kung paano ang pagbukas sa unit na ito. Dahil minsan kasi may mga taong nag-aari ng katulad nito pero hindi alam kung paano ang pagbukas. Ang unit kasi na ito mga sir is kailangan ng periodic maintenance or cleaning. Once kasi na ito ay pasukin ng moist or tubig, kailangan mong malinisan para hindi kalawangin ang kanyang mga SMD parts. Bali ito na po mga sir ang kanyang lead holder. Bali Kree-lead po ito mga sir. Iba po ang ordinary lead lang. Mas powerful po itong Kree-lead kaysa lead. I-troubleshoot ko muna ito mga sir. Unang step mga sir ay susuplayan natin tong kanyang Kree-lead. Dahil useless lang kapag mag-repair tayo kung busted ito. Once na okay pa to, tuloy ang repair. Bali dinary ko po ito mga sir sa positive and negative sa lead mismo. Troubleshoot natin mga sir. Visual check muna tayo sa kanyang board kung wala bang abnormalities sa kanyang mga components, wala bang parte na sunog. Ito po ang kanyang magnetic switch mga sir. Pagkatapos kong nalinisan at nag-resolder ako sa lahat ng parts sa kanyang board mga sir, testing ulit tayo gamit itong kanyang magnetic switch. Yan. So okay na mga sir. Pero ang problema hindi siya kumpletong namamatay. Noong tinanggal ko itong 4913 na transistor mga sir is nakita ko sa tester na mayroon siyang kunting leak. So yun pala ang dahilan kung bakit naka-off pa siya pero may kunting ilaw siya. So
ito kasi ang kanyang ground mga sir dito sa kanyang body. Uli, testing natin. Yan, kung nakita nyo, kahit hindi pa natin tinapatan sa magnet pero umiilaw na po siya. Ngayon, itong magnet ang kanyang pinaka-switch. So yun oh. At dahil sa curiosity mga sir, ay iginugol ko po ang datasheet sa 4913 transistor kung ano ang kanyang mga data. So, nung na-search ko na, may isinadjust sa akin si Google na uploaded video regarding 4913 magnetic switch transistor. So, nung iklinik ko yun, nagulat na lang ako dahil akin pala ang video na ito na in-upload ko sa kabilang channel ko doon sa YouTube Shorts. So ilagay ko na lang sa description box ang link sa shorts na yon. On the other hand mga sir, yung isang unit ng flashlight na ni-repair ko, yung sinabi ko na totally hindi siya umiilaw, ito pala yung sira niya. Bali, itong dalawang pirasong R300 SMD resistor na 20 watts na fusible is putol na pala siya. So doon ko lang nalaman noong bala ko siyang alisin at jumperan. Kung nakita nyo mga sir, ang resistor po na ito is nakaseries po sa positive line bago sa kanyang creylid. Ang purpose po nito mga sir ay ginamit siya bilang feedback protection dito sa kanyang system. So yun lang po ang sira niya mga sir. Nung napalitan ko sa dalawang pirasong 2 ohms resistor ay gumana uli siya. Dito naman sa pagbalik ng kanyang lente mga sir, ay hanggat maaari hindi po natin hawakan ang kanyang pinaka-reflector dahil pag mahawakan natin yan, pwede pong lalabo ang kanyang ilaw at hindi na malayo ang kanyang tapon. Tapos itong kanyang glass naman mga sir, itong may slanting or may gatla na portion, ito po yung sa ibabaw dahil dito po mamaya lulugar ang ating gasket or o-ring. At sa paglagay naman ng ating o-ring mga sir ay lagyan muna natin siya ng kunting lubricant. Kahit cooking oil ay okay na, para ang purpose nito para hindi po siya ma-stress pag hihigpitan na natin siya dito sa kanyang final ring na ito ang pinaka-stopper.